Welcome, everybody, to another episode of our Blacktop Podcast, a space of learning and community for Feast, Church, and all creatives in general. And today's episode is about motion design. And with me is we have a very, very special guest, a very, very special person who have served for a long time already in community. Dancer extraordinaire and just a overall good person, good-hearted person, who have served excellently, always, bringing the heat, bringing the fire, let him cook. But really, just a excellent person in service and in the things that he does. So let's all welcome none other Radspur Atienza. Let's go. Hi Ding, guys. ding, 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 ding. Hey. Welcome to... Thank you. Grabe may introduction. So, kamusta ka naman, Rads? Okay naman. Getting by. Wow. Wow. Getting by. Bakit? What is to get by? Live. Joke lang. Traffic. Yeah, always. Always, no? Sige, let's start. So, again, thank you for being here, joining us, and I hope, you get to listen, our viewers, listeners, to whatever we will be sharing and discussing today about motion design. And, of course, creativity and all that is in that spectrum. So, yan. Rads has been, kano ka nakatagal, Rads, sa ginagawa to, nung motion design? SVR TV, 10 years. 10 years. So, see, imagine. Pero And then before, yung you motion started. design, plus 4. So, mga 14 to 15 years. So, plus 4. So, like, before college pa yan, ganyan. College. So, you Yes. started doing it in college. Bakit ka nahilig sa ganito? More than, kasi pwede naman video editing, marami filmmakers, for graphic design, usually, mas marami. Pero ikaw, ano ba tawag dito? Your forte is really motion design. Paano ka napunta dun sa dito? Yes. Paano ba? Sa work na to? Siguro medyo hindi siya exciting na story. Kasi, lang siya, background lang, hindi po ako nag-aral ng, yung course ko ng college is not really creative inclined. Medyo accountancy siya. Wow. So, hobby lang yung mag-edit ng videos. And nagkataon lang na yung first software na nahawakan ko is After Effects. So, walang special anything. So, di ako familiar sa Premiere. So, yung After Effects, tinitreat ko siya as Adobe Premiere. So, doon ako nag-start matuto. Tapos, yung habang ginagamit ko yung After Effects, ang daming possibilities doon, ang daming pwedeng gawin. Tapos, ayun, doon na nag-start. Una, bakit After Effects? At ano yung unang-una mong ginawa? Bakit ikaw nag-duel? Kasi nga, accountancy. Accountant. Wala namang i-effect na balance sheet. Di ba? Gets. Paano ba? Kasi ako dati, may professional org sa accountancy, yung JPIA, Junior Philippine Institute of Accountants. Okay. So, Christmas party, gano'n. Hindi. Chair ako that time ng non-academics. Mga non-academic stuff ako. So, lahat ng projects, videos, TARPs, ako yung gumagawa for the department. So, doon nag-start. So, pag may mga kailangan, gawin ka naman ng ganito, parang... So, pakulo mo rin yan. Ganyan. Parang gumagalaw lang na background para sa event natin. Gano'n. Doon nag-start. So, doon ka, tapos nag-aral ka na. Yes. So, inaral mo yung After Effects. Bakit After Effects? Ba't hindi ibang mas simple, let's say? Kasi medyo, Adobe Advanced. Shucks, di ko na maalala So, sinearch mo yun? Parang, hindi good animation. Yan, naganap ako ng software. about ng animation. Hindi video editing yung sinearch ko, I think. Oh. Kaya napunta ng After Effects. Tapos Naalala ko pa yung video co-pilot, kung alam nyo pa yun. Oo, tama. Doon Classic. yun yung first tutorial ko ever, video co-pilot. Meron pa ba nun? I think meron pa. Kaya ayun, kaya After Effects, di ba mas Okay. specialization Right. After Effects, kaya ayun. Okay, so that's good to know. So, konting background yun kay Rat. So, first nga, he's still doing it. He does a lot of our series trailers, mga ads, using his skill. Isipin nyo, di ba? Accountancy, nag-aral lang ng After Effects, di ba? Kasi lumabas sa Google. Top search result. So yeah. So we'll start the podcast with the very simple fast talk. Ayan, walang kasama-samang fast talk. Galing ni Boy Abunda, diba? Naisip niya yun. I'm sure hindi naman siya nag-invento nun. Pero gagawin din natin yun, of course, motion design version. So simulan natin. Okay. Are you ready? Game ka na ba? Let's go. Let's go.
Una-una, motion graphics or static design? Syempre, motion Siyempre, graphics. dapat lang. 2D animation or 3D animation? 2D animation. 2D. Gradient, background, or flat color? Flat color. Minimalist. Short loops or long cinematic visuals? Short loops kasi maiksi yung patience. Same. Is your After Effects timeline organized or chaotic? Dalawang sagot. Nagsa-start siya as organized. Mag-end siya as Nag-i-end na chaotic. Oo. Tama. Very real. Very Mag-start. real. Tapos pag nag-chaotic, di mo na ayusin ulit. Hindi na. Kasi paano yung ibig sabihin nun, patapos na yung project. So, Okay. okay na yan. Okay. What's the craziest urgent request you've ever gotten? Ewan ko kung urgent siya, pero craziest request is SDE for Kerygma Conference. 2015. Urgent request? Hindi siya urgent. Ay, hindi siya tama. urgent. So, crazy request Kasi, siya. bakit siya crazy for Hindi ko you? siya forte. SDE, Kasi- hindi ako magaling mag... Sino pa nagpagawa sa'yo nun? Kuya George. Oo, di ako, ha? Sorry, Kuya George. Okay, As in- tama. Naalala ko, God. nagdala ka ng Nagdala ng desktop. PC Tama, no? sa SMX. Saka sa MOA Arena. Nanilipat papuntang Oo, MOA diba? Arena. PC take note, PC hindi po laptop. Yes. Complete. Complete monitor, SDE CPU. for the 3 days ba yung? 2 days lang. Kasi yun yung may Yun yung may ASEAN something. something. Oo. ASEAN ba yun? Basta may Basta yun, summit. may- biglaan tayong naging Na naging 2 2 days. Ooh. Yes. Super stressful edit. But of course, it worked well. Yan. With that limitation and crazy request. Sige, best animated movie ever since we're talking about motion May dalawa graphics. dapat akong sagot. Pero feeling Sige, ko, go. isa lang yung gusto mong marinig. Feeling ko. So, Sige, ano yung top 2 mo? Ay, yung second to the... yung second. Second to the top, Wreck-It Ralph. Oh, nice. Wreck-It Ralph. Dahil lang sa, siya, Sa medyo story. sa story, tsaka medyo video game Alright, reference. yung Madami siyang concept. video game references. So, Right. yun yung... Pero, best ko for me, Toy Story. 1? 1. Oh, so sentimental. Pero feeling ko nga, baka nga dahil best ko siya dahil sa Nostalgia Valley. Tsaka siya yung, pagkakalala ko, yun yung unang 3D movie. Talaga? I think. Hindi ako talaga. sure. Hindi rin ako Pero sure. nung time na yun. Oo nga, no? Isa yun sa mga una ko napanood na 3D movies. Sa cinema pa? Hindi. VHS lang. Wow. VHS pa. VHS. Okay. Alam niyo po ba yung VHS? Tama daw. Tama, according to our resource. Thank you po sa ating Research and Researchers. Development Department. Okay. If you could animate one Bible miracle or story in an animated style, which one would it be? Ako, And what style? Kasi pwedeng Pixar, pwedeng anime, pwedeng ayan. mga... Sakto na sabi mo yung anime. Gusto ko ng Parting of the Red Sea ni Moses. Anime style. Anime style. Diba, Ano yun? Ganun, diba? Ganun. So, tatakbuhan Tapos yung mga mata ni tatakbo Parang cool lang. yung takbo nila parang Naruto. Parang na gano'n. Naruto. Oh my God. Mga Israelites, nakaganon sila. Oh, nakaganon sila Ay, lahat. Tapos yung music mo, punk. Okay. Sige, punta tayo sa mga hot takes. Mga Okay. hot takes tayo, ha. Again, mostly on visuals, motion visuals na nakikita sa feasts, sa churches, of course, minsan sa social media or what we do. So first, do churches now, at least the more modern one, like how we do it sa feast, overuse LED walls? I think for me, hindi issue yung LED wall. I think nagkakaroon lang ng kung saan siya nagiging tricky is kung paano siya gamitin during service. Like kung yung LED wall, yun na yung main attraction nung event or nung talk. Oh, right. Parang Galing. Parang hindi na yun, parang hindi naman yun yung purpose ng LED wall. It's supposed to support lang kung ano yung message or kung ano man yung theme or kung ano yung kung ano yung gusto nating sa attendees natin. So as long as Ayan. it supports the main message, which is okay which lang. is what we're presenting at the gospel, the message, the worship, okay lang. Okay. Yes. Okay. Our sermon bumper videos or yung mga sermon trailer natin, too long? Magiging honest ba tayo dito? Joke. Oo naman, honest tayo Hindi, dito. ako honestly, minsan ang daming text, I guess, ang daming gustong sabihin, pero gets ko din naman na
Kailangan. Yun nga kasi yung parang yun kasi yung intro mo for the talk Para din yun yung parang magiging first impression din ng mga tao. Yeah. Pag nakita nila, yun yung parang magiging intro nila dun sa kung ano man yung magiging series natin or magiging talk natin. So gets ko din naman na ayun nga. Ang daming kailangang info na ibigay. Sa tingin mo kailangan pa? I think yes. Kailangan pa. Yes. Okay. Should churches use stock footage or shoot everything in-house? Meaning personal, local? Yeah. Ideally, maganda naman sana na in-house. Kung ako din, gusto ko na in-house Okay. para din consistent look. Right. But, realistically, minsan, may shortage ng resources. Shortage sa funds, shortage sa manpower, Correct. shortage sa time. Right. So, okay lang yung stock footage as long as it still makes sense dun sa, Yeah. dun sa purpose or sa motive natin in doing that video. Tsaka pwede naman madaan yan sa color grading, kung yun, mga ganun. Para magmukha siyang cohesive pa din. How about in worship? Is motion design enhancing or distracting? Yan, mga background visuals, daming animation. Is that na okay lang ba yun o distracting na? Siyempre dahil nag-motion design ako, enhancing dapat ang sagot. Joke lang. Pero siguro lang, depende, I guess. Kung sobrang, Depende saan, yeah. depende like, kunwari, sobrang daming nangyayari dun sa visuals. I guess yun na yung parang medyo Too distracting much. siya. So, kailangan may right, May right balance lang. balance Yeah. of things. Okay. 3D church logos. Is it cool? Okay ba yun? Uy, galing? Or cringy? 3D. Di kasi ako Kaya 3D yung feast logo. Lalagay after ng... Usually, may mga nakikita ko, feast news, ganyan. Biglang... 3D. Mga ganon. Tapos may pasabog pa. Tapos, the feast. Ganyan. Paano ba? Di kasi ako fan ng 3D. So, cringe for me. Parang sa akin lang Bakit naman. di ka fan? Parang medyo dated na siya for me. So, hindi Sorry. siya... Kasi some people think that it's advanced kasi 3D, it's futuristic. Gets naman. Futuristic siya. Pero kung papansinin mo din yung trends ngayon, na parang di ba pa-flat ng pa-flat. Yeah. Almost lahat. So, ewan ko. Baka naman din, di ba yung trends naman, umiikot naman. Yeah. Sa cycle naman. So, baka eventually, Baka okay siya maging ulit. okay na ulit. Pero ako for me, for now, di ko siya, Yeah. not my go-to in 3D. Yeah. Ako, I agree. Di rin ako fan. And feeling ko yun nga, I think it's, paano ba, it's more relevant. Kasi yun nga, it feels, kahit na, sinasabi ko nga na parang, sa ibang tao, feeling nila edgy yun. Hindi ba do yun? Sorry, medyo, hindi it's a little bit, old-fashioned. Parang, siguro kung futuristic yung theme, Ayun, baka, pwede. Depende din sa theme. But again, Idedepende. Yung mga glitches naman, yan, mahilig. Marami na uso yan glitch. Yun yung transition sa mga motion, or just even video editing. Okay ba yun? Or Guilty naman ako doon. nakakasawa na yun? Or nakakaumay na? Gets. Guilty naman kasi nagamit ko din siya before. Yeah. Pero medyo Ngayon, umay na din. umay na rin. For me, umay na. Parang hindi na siya, siguro ngayon, parang hindi na siya in ngayon. Siguro lang, depende kung, Again, depende kung yun ang pwede konsepto. kung kunwari, parang siguro to portray chaos or something. Destruction, ganyan. Sige, fine. Mag-glitch tayong onte. Pero yung overuse ng glitch, Right. medyo stop na muna. Text animations in worship. Kasi kanina, background visuals. Ito talagang yung, alam ko may time din na yung lyrics mismo. Yung lyrics mismo. May Okay. animated. Diba? May parang, have you seen? Mga ganyan. Kunwari. Gets. Ako, I think, sorry, medyo safe yung lagi mga sagot ko. Feeling ko depende. Depende sa song. So, Hindi, the bawal safe. worship context naman to, di ba? Yeah, worship context. Worship context. Siguro kung faster songs, mas upbeat na songs, okay Right. lang yung may text animation. Basta nagfo-flow naman siya na, yung maganda yung timing niya. Pero pag for slower songs, yung mga mas kailangang mag-internalize ng ating attendees, feeling ko kahit Wag lang, na. mas basic lang. Simple lang. Yes. No? Wala nang effects. Is AI-generated motion graphics, motion design, the future or a creative shortcut? So, okay bang gumamit ng AI? Joke lang.
Wait, disclaimer muna, wait lang. Ano ba yun yung tamang term? Just to be clear, we do not condone, we do not promote the use of AI sa pag-copy ng style ng ating mga artists. But, Correct. may mga helpful uses naman yung AI for me. Like, ako, personally, ginagamit ko yung AI para lang mapabilis ng onte yung creative process, I guess. Pag-generate ng ideas, concepts, ganun. Pero yung AI yung gagamitin ko to generate yung mismong Video or motion design, yung video parang no for me. Have you tried it? O may ganun na ba? Motion design, oo. hindi pa. Hindi pa. Pero na-try ko yung mga yung Mga manipulation lang ng ano. yung mga mag-generate ng ano ba tawag doon? Yung mga mukha ng artista sa ganun. For personal. For personal lang, for Personal. entertainment. Alam ko, it's wrong, but Hindi naman nilalabas. Okay. So, so you use it for generation of ideas mostly. yes. Ano lang siya, parang kung may future man for AI sa creative space. Yeah, what if there will be like an AI really? Kasi ngayon, dami ng mga video maker. Hindi pa siya, I don't think, wala pa rin ako nakikita masyadong motion design. Pero mga video, parang dami na di ba? Kita niyo naman yun. Paano kung magkaroon pa ng further na talagang sa motion design? typography, let's say, na AI, is that... Parang ang hirap niyang i-replicate sa AI. Kasi kailangan, di ba sa motion design kasi, kailangan ng, may intention ka kung bakit ganito yung movement no. Parang feeling ko, ang hirap nun i-replicate sa AI. Kasi every movement, parang mas mas specific, mas thought of dapat siya. So ang hirap niyang I think i-replicate sa AI. May future siya sa pagpapabilis ng workflow. Yeah. Pero yung mismong video itself Correct. baka At yun ang I think ang hope natin lahat bilang creatives sana yung AI pampabilis na lang talaga ng workflow, which I think yung iba naman gano'n, di ba? Like yung sa Adobe, yung mga background remover. Yan. Yun. Kasi dati gusto ko kung yan. mask mo pa Hirap pa. Di ba? O kaya sa video, may gusto kong alisin na Oo, element. yan. Okay yung mga gano'n. Correct. So, that's what we hope for. Sige, let's go more on your journey as a creative in this faith-related industry, kumbaga. We always, create something faith-related, inspirational, hopeful, religious, as some would say, spiritual. Kanina, you mentioned your background, how you started already. Now that you're in this space, is there like meron bang parang visual or a video or an animation na talagang nagpa-inspire sa'yo to do this? Kahit hindi religious, just, a work of, art. Parang hindi ako ready do. Wala yun sa mga copy dito. Wala yun dito sa Syempre, given dadagdag questions. tayo. Joke lang. Kung meron lang. Kung meron man. Ano nga uli yung question? Sorry. Ganyan po talaga tayo dito. Sorry. Live na live po tayo, mga ka-friends. Tama ba? Ano yung motion design na kung may napanood ako na naka-inspire sa akin? Yeah, to kasi sabi mo nga, 'di ba, you were in college, you're doing this, na curious ka. But now that you're in SVR TV, you're in kumbaga, faith, it's a space where more, kasi iba naman commercial. Kunyari, yun nga, sa org, mas pang events, pa outside events, marami naman gumagawa sa atin, pang ads. Tayo medyo talaga ang natin, calling or mission is really to create faith-related, visuals, motions, movies, videos. Okay, gets. Okay. Yun. Was there something that led you to, okay, I wanna... Okay, may sagot na ako finally. Sige. Siguro nung umattend lang ako ng feast, naging interested lang ako sa how to produce something like that. Kasi nga bilang non-academics chair sa organization, may mga nag-organize din kami ng event. So I wanted to learn more. Nagkataon lang siguro na nung pagpasok ko nga ng feast is mas ang inclination ko ay video editing, motion design. So ayun, Kasi nandun na. Nung nakita ko na, ayun, grabe naman sa feast, may mga pa-opening video. So may mga nakita kang ganun. diba Saan sa yan? Feast Manila? Anong pinakauna? Feast Manila. Feast Manila. Mga anniversary videos.
Hindi ba ikaw yung unang gumawa nun? Yung una, ako yung una. Ikaw yung una, di ba? Pero before that, ako so yung nung una. umattend ka, may something. Do you remember ano yun? Yung Di mo na specific, maalala? hindi. Pero nakagandaan ako parati sa worship visuals. Oh, Ayun. Okay. Na tinry kong aralin din eventually, pero not for me. Yung Not mga for you. Resulum, kaya na yan ng ating Pero yung ano. worship visual, okay. So doon nag-start. Yes. Okay. Ngayon, how do you like stay inspired? How do you maintain that? Kasi matagal-tagal na rin eh. But how do you constantly parang, sige, let's still do this. How do you stay inspired with How do I stay inspired? Siguro ano. with lahat na? Marami ka nang nagawa. Minsan, sa nga, paulit-ulit na. Or minsan, there comes a time na it might be too functional or too parang ito na naman. How do you still maintain that inspiration for yourself? Ako ano lang, yung bumabalik lang ako dun sa mga, pinapanood ko pa din yung mga gusto kong creators, mga channels. Bumabalik lang ako dun para, ayun, para ma-inspire Okay. pa ulit. Hindi, paano ba, hindi masyado dun sa mga, paano ba? Kasi ngayon sa atin, di ba, puro faith-related, ganun. So, yung medyo pangbanlaw ko, mas mga Hindi, fun okay. content, Okay. mas yung mga loko-loko, ganyan. Para lang mabalance out. Tapos minsan na-apply ko din yung Oo, whatever. K-pop, ayan, mga K-pop Correct. stuff. Ayan, dyan ako na... Pangbanlaw. Pambanlaw. Para lang kasi, di naman sa ano, pero syempre nakakaano din. Correct. Na puro, minsan boses ni Tito Boo. Tito Bo Ulit-ulit. nakakasawa. Okay lang naman. Pero syempre, para ano din ako, para hindi din, para ano, paano bang tawag doon? Para hindi ko ma-regret na nag-edit ako parati ng puro ganto. Nag-i-in-between lang ako ng something fun. Ayun. Okay. And how does that, yun nga, I think you mentioned something fun. How does that play a part in your creativity, in you doing work? How, is it like so talagang it's a big factor? It's a, For me, oo, parang big factor naman. Kasi, di ba usually pag inisip natin na church visuals, parang medyo, paano ba, slow lang, medyo hindi exciting. Ganun. So pag nakakita ko ng mga, kunyari sa mga K-pop videos, may nakita akong gantong transition. Parang tinatry kong i-replicate yun. Basta in theme naman or pasok dun sa tone. yeah. Tinatry kong i-incorporate yung mga nakikita ko sa projects natin. Kunyari may nakita kang isa, ganda, or ito, kunyari K-pop song, K-pop music video. Paano yun? Paano process mo doon? Para, susulat mo ba? I mean, can you hindi. show us? Tell Usually, us a little bit may more. mga playlists ako nakasave. Na mga parang, may playlist ako ng for future reference. Sa YouTube, kunwari. So, para watch sa later. YouTube. Yes, Naka-watch later. parang meron akong playlist doon ng mga, pag nagdadaan ako sa effect nito. Okay. Tapos yun, pag nag-brainstorming tayo, usually binabalikan ko lang yung isa-isa. Titingnan ko lang, as in, Oy, baka- pasada lang. Okay. Na, nagandahan ako dito, baka pwedeng ma-apply dito sa project na to. Ganun. Okay. So, I think that's very important, no? I think for our audience, so parang, you can really use, I always believe that God can really, use anything. And you can really see, parang marami kang makikita eh. Parang as long as you notice, you observe, and you can use whatever, music videos from other stuff. Hindi kailangan always spiritual. Hindi kailangan. Diba? I remember minsan makakakuha ko, if I need a break, yung banlaw ko, NBA 2K, ganyan. Minsan may makakaisip ka nun, there's something, parang ganyan, camera angle or something. It can really be used. And I think that's the one thing that we want to show with this podcast is all these creative things can really be felt and experienced in the things that we do, in the regular things, everyday things, what we watch, and yun lang. Gusto ko lang sabihin yun. Kasi minsan I think nape-pressure tayo or hindi naman nape-pressure, but we're all parang nakakahon na tayo na hindi dapat tingnan lang natin yung mga church creators or dapat Catholic yan or dapat, which is fine. It's diba? Okay naman yun. Pero minsan, let's go out also. Let's go out. Let's look at, other things. Ako, I think, sinabi ko to sa'yo dati, minsan nanonood ako Drag Race. Parang, ganda ng production eh. Ganda ng production. How do you, di ba? May mga ganun. Of course, may kanya-kanyang opinion. But at least for me, creatively, it has inspired me a little. And,
And when I go to Disneyland, let's say I went to Disneyland, parang ganun din. The production, parang, naman, very worldly, di ba? Very commercialized, but you can still. And I think that's where we can level up. And I think this is podcast. Is for us to level up, para kasi nga, yung mundo natin, yun na, nagdagano na ako. No? Pero yung mundo natin, ganun eh. Di ba? Sobrang world class. Di ba? Concerts, grabe yung mga concerts ngayon, di ba? Yung visuals, di ba? So how and people are drawn to that. Now, if we see and bring our events, our church events, feast events to that level, people will be drawn to that. And then people will be drawn to Jesus. Of course, it's not the main thing. No, but we help people to be closer to that, diba? Tama ba? Yes. What can you say about it? I agree. I agree. Hindi, siguro na-share ko naman na to sa mga workshops natin before. Hindi lang alam ng mga tao, pero yung mga, pag may sinabi, yung ganda nung ginawa mo sa ganito, usually, pag hindi siya common na church na thing, inspired yun somewhere else. Yeah, right. Hindi ko siya naisip lang basta originally. May may inspiration behind it. Amen. Sige, so we're at least medyo covered natin yung why. So again, the why and how we're able to do things. Siguro let's go to a more technical aspect of the work that you do. You do mostly. Oh my gosh. So, magsa-start syempre, what does your motion design workflow look like from idea to end? Kunyari may let's say trailer, sabihin natin trailer, may series, bagong series, o ito lang, sabihin nating title lang or may naisip na tayo na something. O ito sana yung tema. Historical, kunwari. How will you start with that? Ayun. So I think first naman siguro is we assess the vibe nung design mismo. Kung given na yung design, kunyari meron ng provided na graphic design. Ayun, titingnan natin ano bang font yung gamit, ano bang bagay diyan, ano bang kulay niyan. Bright ba siya, medyo dark, ba serious. Ganun. And then after nun, pwede na tayong mag-start na gumawa ng drafts, I guess. Ng drafts ng kung ano yung pwedeng maging look niya. Like, kunyari itong element na to, gusto ko. Draft, you mean as in draft na sample, video, ganyan? Okay. Draft lang na, yung gusto ko lang muna siyang makita kung mag-work ba. Ayun, draft. Tapos after nun, doon na yung... Gaano kadaming drafts yung gaano kadaming draft? I don't know, mga ginagawa mo. Or isa lang? Ewan ko, siguro swerte lang ako sa'yo na pag nagsubmit ako ng medyo draft, okay na. Kasi may tema. Kasi napag-isipan naman natin eh. Okay. Siguro factor din yun na big factor yung planning sa umpisa pa lang na set natin na gusto ko yung ganito yung dapat na iparating na mood nung video. So sa draft pa lang, madali lang, madaling mag-isip. Tapos after nung draft, pag na-approve na yan, na siya, polishing. So yung mga mas pampadagdag effects na lang, texture, color grading, mapaganda. Ito na yung mga add-ons, ganun. Make it better. Kasi timing, yan, magandang timing. With the music. Yes. Ayun, tapos after nun, ayun na, final export, approval, and distribution sa ating mga feasts. Okay. Parang sabi nga kanina, very important yung planning stage. So I think that's, minsan kasi, binibigay sa atin, let's say, leader, builder, or whoever, parang gawa ka na lang ng video. Minsan, okay naman yun gagawa ka sarili, but it's ako for very, very important. You ask questions, bakit ganito, tapos decide, okay ba, pakita nyo before kayo gumawa ng actual, pakita nyo nga yun, drafts, or kung hindi man draft, siguro sample, or itong peg, ito sana ng video, okay lang po ba yung ganitong style? Para mas madali, kasi kung hindi, it'll just be a back and forth thing. So yun. But how long do you do the drafts? Tapos kung magsimulan mo na yun, let's say for a 1-minute trailer, draft. How long do you need or ideal time? Idea, sige. Depende kasi, sabi ko sana, depende. Pag sobrang dali lang naman. Right. Depende kasi sa animation, sa concept. Pero ideally, sige, regardless, kung madali, mahirap. Regardless. Siguro mga draft, 1 day. 1 day. To create. Day. Pero that's from scratch? Or mga sample yun? O scratch yun. Kasi parang, from scratch. Yun? Parang 10-second clips lang? 15 Di ba pinapakita ko kasi ganito yung magiging look niya? Or yun yung searching ng pegs. Ganun. Okay.
Tapos, after that, pag na-approve na yung PEG, what are the steps to create the video? Ano to, as in ano na talaga? Oo. Okay, Kunyari, sige. na-approve na. Okay na Okay, yung draft. na-approve na. Tuloy Sige. mo na yan. Ito, Okay. yan na yung script. Sige. Yan So, na yung ayun. copy, Okay. ganyan. Given yung scenario natin kanina na may graphic design na available. Okay. Pag may graphic design na available, una kong step is ipe-prep natin yung assets natin for import to After Effects. So titingnan ko ngayon yung Photoshop file or Illustrator file ng Okay. graphic designer. Tapos separate ko into layers. Doon pa lang sa Okay. doon pa lang sa Photoshop file. Separate ko na siya into layers on how I would like to animate it. Okay. Yung mga elements na gusto kong i-animate, isa-separate ko na isa-isa. Okay. Para pag-import ko ng After Effects, hiwa-hiwalay na Nakaseparate siya. Yes. Yes. Yun yung first. Laging first ko yun. Okay. And then, ayun na, animate na. May case ba na mahirap i-separate? Pero you have to do it. Like, kunyari, uy, maganda talaga itong image na to. Naka-JPEG lang. Hindi siya naka-flat. JPEG. Tapos, gusto mo siyang i-animate na walang layer. Extra step yun. Extra step. Nagagawa ng parang. Siguro yung magandang example, yung OCAM nitong latest. Yung OCAM. Yung kung makikita niyo yung graphic design ng OCAM, may yung static niya, yung hindi gumagalaw. Merong red na tela sa likod. Yeah, Yung background right. niya is red na tela na may movement. So may may crumple na, movement. may crumple na siya. So syempre nung pinasya sa akin, hindi naman siya yung flat na tela na in-adjust lang. So pagdating sa kung gusto ko siyang i-animate, kailangan ko mag-start from scratch na hahanap ako ng texture ng tela na medyo similar, na nearest dun sa original. graphic. Tapos pagagalawin natin na parang may movement siya. Para Para medyo, simple lang. Oh, so hindi pareho pala Yeah, yun. I try to make it similar, hindi identical kasi mahirap. Oo, kasi sobrang hirap naman Yes. kung pareho-pareho. Okay. After that, so nagsimulan mo na. So gagawin mo na nasa After Effects na siya. Ano mangyayari doon? Ayun na, start lang ng edit. Ano mo na lang, i-edit mo Depende na sa lang. napag-usapan ako, ano namang gusto So natin. how do you do it first? Do you do it music first before or edit tapos huli yung music tapos adjust or Sa workflow natin edit muna and then saka papasok yung music tapos doon natin sa workflow natin kasi we do original. Yes. Pero pag hindi, pag hindi kung ganun walang pa- original Oo nga, no. scoring, ganun Pag din. walang original story, ganun pa din. Ganun pa rin ikaw. Nakaano na ako, paano Okay. ba? Kasi sa After Effects, hindi mahirap mag-edit sa After Effects mismo Yeah. with music. Oh, okay, So gusto ko right, muna right. makita lahat i-edit ko muna siya per segment, per part. Tapos ililipat. Tapos ililipat natin sa Premiere. Tapos doon ko siya i-adjust yung timing. Okay. Depende sa music. Okay. Sige. So after that, naayos mo na, export na yon. Export na. I mean, approval and stuff. Yes. Okay. How do you deal with like revisions and We don't deal You with don't revisions. Hindi, joke lang. what Hindi. do you do? Pag revisions naman, kung ano more technical, kung technical na usapan, usually ginagawa ko duplicates lang. Like, kunyari, yung project file, sige, nasubmit na natin ganyan. Biglang may final revision. Ito-duplicate ko na lang yung original file, tapos doon ako mag-edit sa duplicate. Kasi minsan, magbabago pa yung isip niyan. Correct. Revert natin sa original, Ay, parang isa mas na lang, maganda mas yun. okay yung una kaysa Naggalaw sa ko na lahat revision. ng layers. Right. Ayun, sorry na. So may duplicate file may dapat. duplicate Parang, file. okay. Ayun, yun ang ano ko. When will you say na, kunyari ako, paparevise ako, pero hindi talaga maganda. Hindi mo gusto. Ano na yan? When will have the balance na, okay, sige po, o na, client, Gets. sige po, pero when will you say na, when will you push back? And Gets. parang, di po kasi, kasi ako sometimes, ako as a designer, minsan, I stand by, di, bakit kasi talaga? Pwede po bang, Gets. pero minsan naman, okay po, walang problema. It's not a big Okay. deal for me. When do you have Sige. those kinds of scenarios? Ako, kasi pag ganyan, kaya nga may nag-a-approve kasi sila yung mas nakakita nung overall direction nung ano. So usually, pag final export, na-send ko na, nagka-revision, ide-defend ko lang once.
Once lang. Oo. Okay. De-defend ko lang. Rason ko lang na, Right, kaya and po, justify mo lang oo, na kaya kaya gano'n. ganito yung naging choice dyan. Kaya kasi ganito, ganyan. Pag binabago pa din, giveaway na. Okay na yun. At least, nasabi ko yung part ko na, kaya ito yung intention ko dyan sa movement na yan, intention dito sa video na yan. Pero pag binabago, di okay. Kasi sila naman yung mas alam nila kung ano yung gusto nilang makita. Right. Ayun. Okay. So, For okay. me. Basta masabi mo once. I think that's also a good, na, at least for me, if you have a client or a leader, it's always good to communicate. Kasi sometimes kami, or let's say, I'm the approver, I'm the leader, I don't understand. We have different perspectives So magandang marinig din yun na, kasi minsan nag-assume tayo na, hindi na-approve, ayaw ko yun, papahirapan lang or something, or parang, ano ba yan, paparevise. Pero sometimes hindi namin nakikita why you did it. So it's always good to communicate. I think that's one also skill that we need to have as a creative. It's really good communication skills, no? Yes. Tama naman. Defend once, tapos let go. Okay. Let's go to designing for the feast, let's say. So, let's say worship environment. Anong difference ng designing for screens, let's say worship or screen visuals, animations with designing for social media or marketing or promotions? Is there a difference? Siguro ang main difference lang I think pag kailangan natin siyang i-upload sa social media, mas kailangan mag-grab yung attention. Okay. Parang ganun. So for me lang, parang medyo mas, bang tawag dito? Mas flashy ng slide. Okay. Para makuha mo at kasi yung mga tao ngayon, mabilis ng attention span. So pag hindi, pag una pa lang hindi interesting, scroll up na. Scroll up na, bye-bye. Ganun. Hindi na makikita yung ad natin. Pero pag for church, siguro mas lang. Paano ba? Okay lang din naman na flashy siya. Pero dapat yung main message pa din yung focus. Parang gano'n. Like, dapat hindi siya overwhelming for me. Kung gagamitin natin siya sa talks. Sa mismo. Okay. Yes. And that also connects to worship. Kanina we were talking about worship. Dapat hindi overwhelming. Yes. Hindi ka nakakalula. In terms of trailer, what makes a really good series trailer, let's say? I think ito naman yung magiging medyo common na sagot ko sa mga naging answers ko na kanina. I think a good trailer is intentional. May intention siya. Yung, as in lahat ng movement. Alam mo pinag-isipan siya na may purpose kung bakit ganyan yung movement niyan, kung bakit ganyan yung font, bakit ganyan yung kulay. Kasi it matches well with the message nung talk natin. Ayun. So, regardless kung happy man yan or sad, basta intentional siya, I think it makes a good trailer. What makes a bad trailer? Or But, parang, ano ba to? Bakit ganyan? Siguro ano yung mga elements na parang red flag, kunwari, or red something? flag. Siguro pag medyo abstract yung ano man tawag dito? Parang medyo abstract yung concept niya. Na parang, yan yung design, tapos ito yung title. Oh, okay. Bakit? Parang ganun. Okay. Parang hindi relate. Hindi cohesive. Yung parang pag pinanood siya, confusing siya. Imbes na magkaroon pa ng clarity. Yun yung medyo... In terms of technical elements, ano sa tingin mo? Mga, specific. May dapat ba... Specific. Dapat As in motion design na specific. Oo. Dapat ba yung movement? Okay. Or yung font dapat... Drop shadow ba? Okay lang ba? Red flag ba yun? Or... Hindi, carry lang ako sa drop shadow. Or something. I don't know. Sige. Mga mas technical. Okay. Font choice. Pag sa motion... Papyrus. Yes. Hindi ko alam. Pag sa motion, siguro big no for me yung walang easing. Easing. What does that mean? Yun yung paano ba? Easing yun yung gaano ka smooth an element moves. Hindi yung from point A to point B lang. So, ewan ko, nakikita kasi na mata ko yun. Right. Pag ginanon lang siya, magsa-stop lang kasi bigla yung Correct. element abruptly. Yes. So, pag may easing siya, pwedeng mabagal muna yung pasok, tapos biglang bibilis ng slide. Pero yung bilis niya, may parang May suabe smooth pa din. smooth Hindi pa siya rin. yung basta-basta lang na napunta dun sa kung saan man dapat. Ayun. Yun for me. Medyo nadidistract ako pag ganun. So yun, major talaga yun for For you. me ha. Aside from that, wala na. Yun lang ang nakikita mo. 3D. The joke na. 3D. Ayaw mo talaga ng 3D.
And the Pero weekend, yung mga 3D na, well, di naman kasi mo. Kunyari, gamitin yung Pixar style of animation dun sa isang ad or... grabe naman kung Pixar, iba naman, maganda naman yung Pixar, in fairness So, naman. okay yun. Pero yung mga 3D na, what Oo, 3D pero are you yung- talking about? Yung mga logo na ginawan 3D. Ay, yung mga ganon, O kaya mga text na text, 3D. text Ginawa na ko din 3D. naman. So, Yeah. pero ngayon, pag pinapanood ko siya talaga siya ngayon, bakit ko ginawa to sa trailer ng pang-feast? Oh, parang naalala ko, may una mo gawa yung parang restoration, yung may bush, Oo, kasi nga, yun yung... restore, tapos brick wall, tapos bababasag. Grabe ka. Di ba? Oo, yung Parang purple yung na may glass pan. Yan pa nga yung ko, parang amusement face na, ay, ang dami pwedeng gawin dito sa After Effects. Ang saya. Which I think we all been there, di ba? Pag ngayon, Correct. Diyos ko, ba yun? Oo, naalala ko. Parang naano din ako na wala man lang pumigil sa akin na Pero kasi, wala man lang nagsabi na, kasi nga okay ka naaliw lang. pa tayo eh. Tama Feeling naman. ko kahit, wow, galing, effects, Di di ba? ba? Ang galing na bababasag yung wall. Wow, grabe. Oo, Pag dati- ngayon talaga, Naalala ko yung unang edit ko rin sa Premiere. Gawa ko short film. Lahat na transition ata ginamit ko. Star, Ayun, yung mga ganun. yung Naku, ginamit ko din. Mga ano ba yun, ganun, las wipe, Mga wipe. song. Kasi nga naaliw ka eh. Parang, uy, gamitin natin to. Pero, oh my God. Cringy. oo, cringy talaga. But I Oh my think we gosh. learned from those. And I think we find yun nga, our own style. And kayo, kung, ako, nothing against kasi may purpose naman. Kunyari, may star na filter, di ba? Or transition. Or yun nga, 3D. Kung dun talaga kayo, yun nga, sa amin, syempre, we have our own opinions. And I think it's preferences also. But if you're really good at it, then why not? Why not din naman? And if may purpose, sige, push nyo yan. Push nyo yung 3D nyo. Joke lang. Please. Joke lang. Pero yeah, I think again it boils down to intention yung una. Kung pasok sa theme, it enhances the message, especially in our setting na church, in the feast, in community. It always has to have intention. Hindi siya pwedeng para lang cool. Which I see a lot of, parang I see some pages na galing mga yan sa feast, parang ay para lang magawa to. Para nagamit para siyang alam mo yun, nilinagay mo lang yung logo doon. Parang logo, ang tawag dito, logo intro, parang ginawa mo. Na 3D. Oo, na parang wala namang purpose. Kunyari meron ako nakita, page, na parang yun nga, medyo 3D, Transformers-ish na logo. Yung logo. Oo, feast. Yan, hindi ko na sabihin ko anong feast yun. pero yung pagkatapos nung logo niyan yun, Yun bigla, na yun. Christmas party yung yung footage. Get. So parang ano kinalaman nung, sana na lang din siguro. Something else or just Ano a lang. flat logo. Because I think, yun nga, there's a, for us na, aliw to ganda tingnan. But I think we can restrain with those things. Sige. Please. Mas technical, since we're talking about yung kanina, mas technical na yung easing. Okay? Diyos ko. What frame rate resolution do you typically design for... Frame rate, ano yun? Hindi, joke lang. Resolution. Meron bang ganyan? Iniisip mo ba yun? it- Dapat bang isipin o dahil hindi naman? Doesn't matter? I think dapat. Pero, paano ba? Siguro for feasts, yung pag mga distribution lang to feasts, ang usual naman natin is 1080p kasi yun yung common screen size. Yeah. Pero pag mga for bigger events natin, feast conference, mga ganyan, or any other conference, ayun, parang kaya natin i-ano naman hanggang 4K, I think. Minsan lagpas pa. Ayun, yun usually. Tapos sa sa frame rate naman, dalawa lang naman usually choices ko. Pag gusto ko ng mukhang smooth yung mga bagay-bagay, smooth yung movement nung ginawa kong animation. Mga 30 frames per second. Pero Okay. kung pag medyo gusto ko ng medyo may blur ng slide, 24. Oh. Pero bihira ko gamitin yung 24 talaga kasi Ganun pala yun. yung pag cinema, yung usually yung mga filmographer, tama ba yung term? Yeah. Yung mga nagfi-film sa atin, gusto Videographer, nila 24 para Yeah. mas cinematic. Oo. So pag gusto ko yun i-translate lang into sa animation, pwedeng 24. Ganun din. Pero minsan hindi Oh. para sa akin, hindi nag-work. So nag-work din pala siya sa animated, no? Depende kung yun yung talaga, Yeah, intention. Yes. Okay. How do you test yung motion design mo? Kunyari, in a church setting. Usually titinan ko lang, ipi-playback lang. After VLC So, or normal whatever. playback lang. Normal playback lang. Tapos titignan ko lang yung file size, kung ano yung naging file size. Kasi minsan may Oh, mga yun. feasts na umaangal sa
Oo. file Or size. any platform, mga ibang platform. Ayun. Tapos, pag in-upload na siya, yung in-upload ko din, ang gagawin ko, di ba in-upload ko na siya sa Drive. Ang gagawin ko pa doon usually, ida-download ko yung in-upload ko. Medyo, di ba parang, Right. That's para good. lang matest kung Para yung, ma-check kung oo, tama kung yung talaga. in-upload ko ba ay same nung naging render. Yeah. Ayun. Or baka may error. Kasi minsan pag dinownload, biglang may Minsan, glitch. or bababa yung quality, mga ganun. Right. Titingnan lang. Ayun, yun lang naman. Tapos kung mababa, kung mali, uulitin mo ngayon. Yes. Okay. Magtatanong na tayo sa mga mas nakakaalam. Kung paano, ano bang tamang render settings. Right. So it depends, no? Kasi kung app yan, kung social media, iba yung settings. So yes. you have to you really have to know. What are some common motion mistakes you see? Siguro pag walang ano man tawag doon? Pag yung animation walang highs and lows, as in all throughout, parang gumagalaw lang siya. Parang it doesn't tell anything. Gumagalaw lang siya. Wala siyang visual break. Parang ganun for me. Okay, galing. So ayun, pag yung So more- gumagalaw lang siya. Ganun. Right. Tapos parang wala namang So more on content, no? Parang content, yung pace, yung storytelling. Parang feeling ko lang parang hindi intentional pag ganun. Pero gets ko naman yung mga pag worship visuals. Yun naman na talaga yun Right. Oo, pag worship background visual Oo, kasi background yun lang yun eh. So okay lang eh, Oo, tama. pero pag yung pag different na. Kunyari mga opener, tas as in magulo lang siya all throughout. Ang daming nangyayari. Ayun. Okay. Wala siya, walang build up, walang steady moment. See nga, so you're talking about highs and lows build up. Ano pang mga principles what principles matter in making motion design content or animation? Ayun, sabi ko na kanina yung easing, number 1. Easing. Yun. Gusto ko, yun talaga. Yeah. And then, Sabi mo kanina yung how smooth. build up or highs and lows, may story. Aside from those two. Siguro timing for me. Yun. Timing ng mga elements. Like, How do you determine that? Ano How do you daw? control the timing? And, ito Hindi yung ko tamang ma-explain. timing. Yeah. Alam ko mahirap naman na-explain kasi you have to see it eh. Pero, in your mind, anong pinaka... Sa timing, okay. Meron ka bang parang, kunyari, parang, may hinga. Minsan may hinga. Ayan, sa tamang hinga. Okay. Minsan ako, pag nag-i-edit, kunyari parang, okay, cut. Parang may ganun okay. ako. Hindi ko Ayun. lang, that's my style. Gets. Hindi ko rin pa-explain, pero yun yung style ko. I don't know if you have, Gets. Ano kasi ako, how do you determine that timing? gets. Paano ba ako? Parang ako kasi editor on beat. Ganun. Okay. So, nag-edit As a ako. dancer. Oh, as a dancer. Nag-edit ako sa 5, 6, 7, 8. Ayun, ganun. yan. So, pag medyo, Correct. pag napansin ko na, yung off yung yun lang. Yeah, Parang dapat medyo lang, off. Dapat sakto dun sa beat. yes. Yeah. Okay, so yan. Ako ganyan din ako nag-start. 1, 2, 3. 8 counts. Yung mga ibang editor, dahil musikero sila, iba rin. Which is parang may certain bagsak din. Okay. How do you optimize motion graphics para hindi sila mag-lag or mag-drop ng frames live? Ganyan. Do you do something? Ano lang, I think nagkakaproblema lang dyan pagdating minsan sa, feeling ko sa file size. Yun Sa naman laptop. Hindi Sa laptop. Pwede din. Pero minsan kasi sa file size lang din. Ayun. So pag kunyari Tinatry masyadong scale down. Paano mo scale down without the quality suffering and Ayan, ito depende na to. Kasi paano ba? Sige, example na lang. Sige. Sa mga edits ko, usually gusto ko ng may texture. So gusto ko ng madaming grains. so gusto ko ng may bumibigat yung file. Yes, gusto ko ng madaming scratches, ganyan. So pag nakita ko, pag yung Basta file... hindi glitch. Basta hindi glitch. Pag nakita ko na yung file, medyo parang umaangat na talaga. Tumataas yung file size dahil dun sa mga... Yeah. Oo. So yung tinatanggal ko na, yung mga in-add-ons ko lang. Tinatry kong bawasan or parang liitan lang yung Okay. quantity niya dun sa... So babawasan yung layers technically Yes. yung gano'n, no? Para bumaba. Para bumaba. Pero kung nagawa mo na lahat, let's say, or maganda talaga yung may texture it will really work. Mas Gets. maganda yon. Pag nung tinanggal mo, parang, ay, either corny, flat, masyado, kulang. So, kailangan yun. What is your na last lang, resort? Or sa what do you render need to do? settings na lang. Ayusin na lang sa render settings para bumaba yung file size. Na hindi magsasuffer yung quality. Sana na hindi Na mag-suffer. sana Pero, yes. Medyo may konti. Medyo may konti.
kung feeling ko naman kung ano ka, like sa atin mga editor, syempre kitang-kita natin. Yeah. Pero I think to the common eye, To the commoner. to the You commoners, audience naman, then- feeling ko hindi na siya sobrang big deal. Sa atin, Right. Oo. sa atin kita natin Sa eh. atin kasi nakikita talaga Oo. natin yun. Tapos na yun. Pero yun naman yung audience naman feeling frustrate ko. tayo doon. Gets. Pero for a churchgoer, Oo, lalo na kung ano mo yun, kung audience ka, tapos nasa likod na likod ka Oo, naman, di hindi mo mo na na mapapansin mapapansin. ng sobra. how do you keep motion graphics, motion design fresh without, looking at every trend? How do you, aside, of course, sabi mo nga, tumitingin ka ng other styles, but Fresh. at least, kasi nakikita na natin lahat but how will you still be original despite of all the inspiration or pegs that you see? Gets. Inaartehan lang. Di joke, ano ba? Paano ba? Di ko sasabihin na hindi ako sumusunod sa trend. Kasi Yeah. minsan susunod ka Yeah, talaga correct. Kasi yun yung okay. Pero siguro lalagyan lang ng onting twist para lang hindi kapareho. Parang ganon. Yun, tama ba yan? Oo, para Ayun, yun modify lang ng konti. Modify lang ng onte. Kung ginawa mo yun, do you think it built your style? Siguro yung kung tinanong mo ko like way before. I think yung style ko, mapapansin din naman yun ng mga tao na ako si zoom in, zoom out. As in, Zoom in. bagsak lahat ng Zoom out. bagsak lahat ng text from 100% to 50, ganyan. Yan yung Okay. ko, go-to ko na kailangan may impact. O sige, zoom ka sa akin. Ganyan. Pero ngayon, paano ba? May nagsabi lang sa akin before na pag nakita nila yung edit ko na ma-texture, or may mga scratch, alam niyang ako yung gumawa. So feeling ko yun, I would say yun yung Yun ko na ngayon. Yun yung distinction ko ngayon is gusto ko lang na may liga ko sa flat animation, pero not super flat na walang texture. Na walang laman. Yes. For a beginner artist, motion designer, yan, wala pang sariling style or wala pang anything, what are the things that you can suggest and advise them to have, or values or habits, anything? Paano ba to maganda? Siguro try everything. Yung maganda bang everything. ba to? Try everything kasi doon mo makikita eventually kung ano yung trip mong animation. Yeah. Trip mong style and hindi. Ayun yun nga. Nagawa mo yun? Oo, di ba nga nag-3D ako kasi gusto ko na. Just habang Matry. tumatagal parang ano ba to? Hindi mo Parang trip. hindi siya parang hindi siya pasok, ganun. Yan, pati yung mga zoom in, zoom out. Ang dami naman palang pwedeng ibang styles na gawin na, So try and na may try. impact bukod sa zoom. Ganun. Try and try Oo. until Practice you lang die. Pero kung ano talaga, kung yung sa technicalities talaga, kahit ano lang, kahit aralin lang siguro yung basics for me. Na yung mga basic transitions, basic easing, yung smooth na flow, tsaka basic timing. Kasi kahit yung basics lang yung alam mo, feeling ko if with intention, may impact pa Amen. din yun. Amen. So yun I think that's the key word. And magandang last statement before we end. It's with intention. As long as there's intention, may impact pa rin yun. And I think that's the goal of everything that we do. Na we do it, with intention, with purpose, with our whys, and hopefully, and I think God will use that, to create impact to the people we serve. Amen. We wanna end with a rapid fire, similar to what we did sa simula, na Okay. fast talk. Ito, rapid fire questions, more on, again, to end this discussion. Sige. Favorite plug-in? Meron ka bang favorite plug-in right now? Ngayon, meron. Motion tools ng Motion Design School. Na-download ko lang din siya kasi Libre libre. yan? Libre. Oo. Nagagawa niya, pwede niya Maraming- Kung sa mga nag-After Effects, di ba pag gumawa ka ng shape, minsan yung anchor point niya, wala sa gitna. Right. Tapos medyo komplikado yung paglipat ng anchor point. So dun sa motion tools, pwede mo siyang ilipat sa centers, upper left, mga ganun. Mas madali. So, mas mamanipulate mo Ayan. yung... Tapos meron din siyang iba for sequencing ng mga Like kunyari, layers. 'Di ba? Kunyari 5 layers ka. Plug-in lang yan? Ipa-plug in mo sa After Effects? Hindi siya totally Hindi, different kaka-copy-paste software? mo lang dun sa folder drive. Galing. Meron din yun nga, pag mag-sequencing, like kunwari, Motion tools. may 5 layers ka, tapos gusto mo siya na lumabas, yung 5 layers, every 5 frames. So pwede mong ilagay doon na i-input mo na 5 frames, tapos magiging ganun na siya. Ganun na siya. Magiging ganun na siya. Hindi Mabilisan. Okay, hindi yan AI. Hindi siya AI. Matagal na before umuso pa AI. Galing. Yes. Okay. One preset you overuse.
Gamit na preset na overuse. Ano, basic preset lang to na available sa After Effects. Slow fade in for text. Slow fade in. So pag nakita niyo, ginagamit ko siya usually pag mabagal lang yung message or yeah. kailangan lang, chill lang tayo sa pag-animate. Right. Yun na agad yung go-to ko. Di pala dissolve yun. And slow fade in. Yun official niya. Slow fade sa in. After Effects. Okay. Loop length you default to. Hindi ko alam kung sa pagdating sa After Effects kung ilang seconds ba yun. Pero yung nakalagay dun, mga 24 frames. Yung pag binilang mo siya one by one. Pero in terms of seconds, let's say gagawa ka ng animation na Okay, get. na something na worship visual or title, let's say title card. Kung ilang seconds, yung default ko 8. 8 seconds. Dancer talaga. No? Beat eh. Hindi, 8 kasi Di ba yun 8 kasi Kobe? Hindi. Ang ko kasi is for loop pala to. Hindi, iba yung nasa utak ko. Tama. 8. Iba yung nasa utak ko kanina. Okay. 8 kasi infinity. God's love is infinite. Tama, 8. Sige, nag-dog show lang tayo dito. Sige, tuloy natin. Favorite place to get motion inspiration? Ayun, katulad yung kanina, yung Motion Design School. Ayun, tutorial sila Motion sa... Design School. Meron silang YouTube channel. Ayun, so nice. nagtuturo sila ng mga After Effects stuff. Saka pag may updates, doon din ako nakakabalita ng Adobe products. Tapos, kung lang, creativity na as in motion design, Vox for me. VOX. Sa YouTube din yan. YouTube din. So mga sila, ano bang tawag dito? Minsan dinidiscuss nila yung mga current events. Pero in animation style, ang ganda. Correct. Ayun usually yung ginagawa ko dito sa SVR. So doon ako nakakahanap ng inspiration. Yeah. So maraming inspirational resources. Yan, sabi nga, motion tools, may makukuha kayo libre. Yes. You don't have to really. Of course, if you have the money and the capacity to buy, why not? But there are also a lot na libre naman. One thing that instantly makes motion graphics feel cheap. Walang easing, yun talaga. Walang number easing. 1. Easing pa rin. Easing. Forever. Pag nakita ko talaga na straight lang yung movement, One thing that instantly elevates motion graphics. Easing. Easing forever. This is the easing episode. Easing is the bastion of It's the bastion of principal. After Effects creativity and motion design. Pero legit kasi, pag smooth yung motion niya talaga, kahit simple lang siya na pagpasok lang ng element. Right. Ang ganda Actually, correct. It kumbaga, talagang yan nga. It elevates the design immediately. Last question. One thing you wish churches, feasts understood about motion design? About motion design. Siguro ito lang din yung parang natutunan ko eventually over time sa pagsaserve dito sa atin. Na, ayun nga, parang di ba minsan gusto mong i-show off yung motion design skills mo na, ayun, kaya ko tong ganto. Pero pag when you think about it, dapat yung design natin should not take away dun sa, yung ina-animate natin should not take away pa din dun sa purpose. Right. Sa purpose ng video. So, dapat yung pag nakipag din ng mga tao, it would enhance the experience ng attendee natin na mas mapalapit kay God, mas maintindihan yung message, gano'n, imbes na makadistract. Ayun, yun for me. Amen. And I think that's a good closing statement already. Everything that we do aims to really bring people closer to God, not distract, not away, not towards us as designers, artists, editors, but really towards the Lord. Amen. Thank you. Yes. Thank you, Rads, for this wonderful episode. Go, stressing me. This is again unusual, out of our comfort zone, but in the spirit of helping and just sharing our wisdom. Hopefully get to inspire more people to do this also in your different feasts, in your different events. And kayo rin, pwede ba nilang sa'yo? Sure. Basta wag lang siyang Go lang, message lang kayo. Stress. IG, Messenger. Pero wag din kayo mag-expect na friendly. The joke lang, sama. Madaming nagme-message, madaming naghahanap ng friendly yan si Red. So wag lang yung mga nasaan na po yung trailer. The joke lang. Pakihintay lang po. Pakihintay lang po. Tama. Ongoing. Joke.
So yun, we're always here to help, of course, Rads, and hopefully we have more people to do this also. Kasi I think this is also diba, a good good platform or a good way to really bring people closer. Not just maraming graphic designers, diba, marami na ring video editors doing film, but this is also another way to bring the message to the people and just glorify the Lord, of course. So yun lang. Thank you again, Rads. Thank you. Thank you This so has much. been another wonderful episode. Thank you for joining. See you again next time. Blacktop Podcast. Let's go. Bye.